Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Kazuya. Nakatagpo niya ang isang tulisan na may hawak na kutsilyo, na nagbabanta sa ilang mga batang babae. Itinulak siya ni Kazuya sa lupa, ngunit nasaksak siya, at nauwi sa kamatayan. Nagising siya sa katawan ng isang batang lalaki, at nalilito siya habang nakikita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nalaman natin na isang linggo na siyang natutulog, kaya sinuri siya ng kanyang ina na si Sarah, sa pag-aakalang gutom na siya, kaya inutusan niya ang katulong na si Sylvia na dalhan siya ng makakain. Iniwan nila siya sa silid, sinabihan siyang magpahinga, at napagtanto ni Kazuya na siya ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo kaya tumingin siya sa paligid niya, sinusubukang unawain ang mundong ginagalawan niya. Dumating si Sylvia na may dalang soup, na pinakain niya sa kanya, bago siya sinubukang patulugin. Sinagot ni Sylvia ang kanyang mga tanong, at nalaman niya na siya ay isang 3 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Cain. Siya ang pangatlong anak ng isang mataas na ranggo na may pangalang Garm, na mayroong hukbo na nagpoprotekta sa kaharian ng Esford laban sa mga dayuhang mananakop. Siya ay nasa sabik, habang nalaman niyang nakatira siya ngayon sa isang mundo kung saan ang mga adventurer ay gumagamit ng mga espada at magic para talunin ang mga halimaw. Gusto niyang matuto ng magic, ngunit sinabi sa kanya ni Sylvia na kailangan muna niyang matutong magsulat, kaya nagsimula siyang mag-aral, gustong mabuhay sa mundong iyon. Nang maglaon, nagulat ang kanyang pamilya nang malaman niyang natuto na siyang bumasa at sumulat. Idinagdag pa ng kanyang kapatid na si Rain, na kaya pa nga niyang mag-math, kaya naisip nilang henyo siya, pero isa lang talaga siyang high school na nakastock sa katawan ng 3 taong gulang na batang lalaki. Nagtataka sila kung bakit interesado na siyang mag-aral, dahil tila ibang tao na siya, at ipinaliwanag ni Cain na gusto lang niyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa mundo. Sinusuportahan siya ni Garm, na sinasabi na makakatulong ito sa kanya na maging isang matagumpay na tao, at pinapayagan siyang magbasa ng mga libro tungkol sa magic at kasaysayan. Natutuwa si Sarah na malaman na interesado siya sa magic, pero hindi pa nila naiisip na handa siya para doon, masyado pa raw siyang bata para gumamit ng magic, kaya dapat ay pag-aralan na lang muna niya ang mga libro. Gayunpaman, napagtanto ni Cain na maaari na niyang gamitin ang magic, ngunit nahihirapan siyang kontrolin ito, at sinubukan niyang itago ito sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Napagtanto ni Rain na nag-aaral siya tungkol sa labas ng mundo, kaya itinuro niya sa kanya ang tungkol sa 300 taon na kasaysayan ng kaharian, gayon din ang iba't ibang lahi sa mundo. Pagkaraan ng 2 taon, dumating na ang araw ng binyag ni Cain, at sumakay sila sa isang karwahe habang papunta sila sa venue. Masaya si Cain na makita ang labas ng mundo, na hinihiling sa kanyang kapatid na babae na ipakita sa kanya ang kanyang mga istatistika pagkatapos na dumaan sa ritual. Kaya binuksan ni Rain ang window ng kanyang status, at nalaman ni Cain na maaaring gumamit si Rain ng 3 uri ng elemental magic. Ibinunyag ni Sarah na si Rain ay nabigyan ng level 2 na blessing ng Diyos ng magic, na lubhang kapaki-pakinabang dahil tinutukoy nito kung gaano karaming magic ang kailangan para ma-activate ang isang spell, at naaapektuhan pa nito ang mga kasanayan. Ipinaliwanag nila na ang pagpapala ay umaakyat sa level 5, at ibinibigay ito ng isa sa 7 haligi na Diyos na kanilang sinasamba, bilang bahagi ng relihiyon ng kanilang kaharian. Dumating sila sa venue kung saan lumuhad sila sa harap ng mga estatwa ng 7 Diyos, at sinimula ng pari ang seremonya, na humihiling sa mga Diyos na ipakita kay Cain ang landas na kailangan niyang tahakin. Isang matingkad na liwanag ang nagpapaliwanag sa lugar, at si Cain ay agad na dinala sa mundo ng mga Diyos. Siya ay nabigla nang malaman na ang mga Diyos ay naghihintay para sa araw na ito, na tinatawag siyang Kazuya, ng Diyos ng paglikha. Ipinakilala ni Zenom ang kanyang sarili, habang iniisip ni Cain ang kanyang kakaibang hitsura, ngunit alam ni Zenom kung ano ang iniisip ni Cain, dahil siya ay isang Diyos. Ang Diyos ng kamatayan at muling pagsilang, si Lime, ay nagpahayag na ang kanyang kamatayan ay hindi inaasahan. Dahil kung hindi siya nakialam, nadapa sana ang tulisan, at nahuli. Dahil dito ay sumama ang loob ni Cain, dahil namatay siya para sa wala. Ngunit ang Diyos ng Earth ay naantig sa kanyang mabubuting gawa, kaya siya ay muling nagkatawang tao sa bagong mundong ito. Humihingi ng paumanhin si Lime, dahil hindi dapat maalala ni Cain ang kanyang mga alaala sa edad na 3, ngunit sinabi ni Cain sa kanya na okay lang, dahil pinayagan siya nitong magsulat at gumamit ng magic, at maging masaya sa buhay kasama ang kanyang bagong pamilya. Ang Diyos ng Salamangka ay nagustuhan siya, kaya binigay niya ang kanyang basbas. Sumunod si Zenom, at binibigyan siya ng Diyos ng digmaan ng kanyang mga pagpapala, kasama ang kanyang swordsmanship at martial arts. Ang Diyos ng teknolohiya ay nagbibigay din ng kanyang pagpapala, na sinasabi sa kanya na gamitin ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, upang magpaunlad sa mundo.
Ang Diyos ng komersyo ay nagbibigay sa kanya ng mga kasanayan sa paghatol at item box, habang ang Diyos ng Earth ay nagbibigay sa kanya ng ilang natatanging mga kasanayan na magagamit niya kapag siya ay bumalik. Si Zenom ay tumatawa habang pinababalik niya si Cain na may basbas ng lahat ng mga Diyos, at sinabi ng pari na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang rebulto na nagniningning ng ganoong kinang. Gusto ni Garm na makita ang status window ni Cain, sa pag-iisip na katanggap siya ng maraming pagpapala. Pero ayaw ipakita ni Cain sa kanila, dahil iniisip niya na baka may problema ito, kaya tumakas siya na sumasakit daw ang tiyan niya. Nagtatago siya habang sinusuri ang window ng kanyang status, at laking gulat niya nang makitang nasa level 10 na ang lahat ng kanyang magic, blessings, at skills. Naisip ni Cain na ang pinakamataas na level ay level 5, kaya iniisip niya kung ano ang iniisip ng mga Diyos nang bigyan siya ng kanilang basbas. Gusto niyang itago ito sa lahat, ngunit napagtanto niya na binigyan siya ni Zenom ng kakayahang itago ang kanyang stats. Pagkatapos nito, nakita natin siya sa hapagkainan kasama ang kanyang pamilya, kung saan pinag-uusapan nila ang liwanag mula sa seremonya ng binyag. Tinanong ni Garm si Cain tungkol sa status niya, kaya ipinakita niya ito sa mga ito, sa pag-aakalang na itago na niya ang status niya, pero nabigla pa rin sila sa mga numero, lalo na sa magic score niya, dahil kahit Palas Mages ay hindi makalapit sa numerong iyon. Sinabi ni Garm na sa kanyang mga kasanayan, siya ay magiging matagumpay kahit na anong trabaho ang kanyang pipiliin, binabalaan si Cain na huwag ipakita ang kanyang window status sa sinuman, dahil siya ay makikita bilang isang banta sa kaharian. Bumalik si Cain sa kanyang silid, iniisip kung ano ang itinuturing na karaniwang mga estatistika. Nakikita niya ang isang libro tungkol sa summoning magic, kaya lumabas siya para ipatawag ang isang malambot na halimaw, ngunit sa halip ay nagpatawag siya ng demonyo. Sinimulan nitong salakayin ang kanyang kapatid na babae, na nagkataong dumaan, at sinubukan niyang atakihin ang demonyo gamit ang isang spell ng apoy, ngunit sinunggaban siya ng demonyo, habang gumagamit siya ng return spell upang maibalik ito. Bumagsak siya sa sahig at nahimatay, ngunit kalaunan ay nagkamalay, at natutuwa nang makitang nakangiti ang kanyang kapatid na babae dahil sa kanyang mga ginawa. Nang maglaon, ipinakita siya sa maraming tao sa panahon ng kanyang debut, kung saan ipinahayag niya na ang kanyang layunin ay maging isang adventurer, at protektahan ang lahat. Sinabi sa kanya ni Garm na kailangan niyang mag-aral ng higit pa upang makamit ang kanyang layunin, na nag-ayos ng isang tutor na tutulong sa kanya. Nakita natin siyang nagbabasa sa kwarto niya, habang iniisip niya kung ano ang magiging tutor niya. Dumating ang mga tutor niya. Ang isa sa mga tutor, si Millie, ay kinakabahang nagpakilala. Habang ang isa, si Nina, ay gumawa ng napakaikling pagpapakilala, at sinabi ni Millie sa kanya na huwag maging bastos sa mga maharlika. Ngunit sinabi ni Cain sa kanila na hindi nila kailangang maging formal kapag nakikipag-usap sa kanya, dahil sila ang kanyang mga tagapagturo, na nagpapagaan sa kanilang pakiramdam. Gusto ni Garm na turuan nila si Cain sa loob ng 3 taon, at agad nilang sinimulan ang kanyang pagsasanay. Tumungo sila sa lugar ng pagsasanay kung saan sinabihan siya ni Millie na subukang gumawa ng ilang swings, ngunit nabigla siya sa kung gaano siya sanay. Nagkomento si Nina na maaaring mas magaling siya kay Millie, na ikinagalit niya, kaya hinamon niya si Cain na makipaglaban. Sinusugod siya ni Cain, at nagpupumilit siyang hadlangan ang mga pag-atake nito. Tinanong ni Nina si Cain kung natanggap niya ang pagpapala ng Diyos ng digmaan, at inamin niya ito habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pakikipaglaban. Umatras si Millie, at sinabing hindi siya magtatagal kung magpapatuloy sila sa ganoong bilis, kaya dapat na niyang simulan ang pag-aaral ng magic mula kay Nina. Inihayag ni Nina na mayroon siyang level 3 na basbas mula sa Diyos ng magic, na gustong magsimula sa pagtuturo ng mga pangunahing kaalaman, ngunit sinabi sa kanya ni Cain na alam na niya ang mga pangunahing kaalaman, na nagpapakita ng ilang baguhan na level magic upang patunayan ang kanyang punto. Gayunpaman, sinabi ni Nina sa kanya na gumamit lang siya ng enchanted magic, gayong nangangailangan ng matinding pagsasanay para lang paikliin ang mga incantation, kaya napagpasyahan niya na siya ay isang henyo. Ipinunto ni Millie na ginamit pa niya ang lahat ng mga elemento, na sa tingin ni Nina ay imposible, dahil walang sinuman sa mundong iyon ang maaaring gumamit ng lahat ng mga elemento ng epektibo. Inamin ni Cain na mayroon din siyang basbas mula sa Diyos ng Salamangka, na nagpabilib sa kanyang mga tagapagturo. Taking gulat ng kanyang mga tutor, nang mag-alok siya sa kanila ng isang tuwalya mula sa kanyang kahon ng item. Napagtanto nila na si Cain ay sobrang kamangha-mangha, at hindi na nila siya matuturuan sa loob ng mansyon, dahil maaari siyang mauwi sa pagsira sa mansyon gamit ang kanyang kapangyarihan. Pumunta sila kay Garm, ipinaliwanag ang sitwasyon habang hinihingi nila ang kanyang pahintulot na sanayin si Cain sa labas ng mansyon.
Kinabukasan, umalis sila sa mansyon, at inutusan siya ni Nina na gumamit ng intermediate level magic sa isang malaking bato. Kaya gumamit siya ng fire spell na nagpapasabog ng bato, natatangay ang kanyang mga tutor, at nag-iiwan ng malaking butas. Sinabi sa kanya ni Nina na ang spell ay lampas sa intermediate, habang si Millie ay nagtataka kung bakit hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagod, na ipinapaunawa sa kanila na mayroon siyang nakakabaliw na halaga ng magic. Isang killer rabbit ang biglang lumitaw, na sumusugod patungo kay Cain, ngunit naiwasan niya ang pag-atake nito, at humarap sa wind magic. Iniimbak niya ang mga labi nito sa kanyang kahon ng item, para maipakita niya sa kanyang pamilya kapag nakauwi na siya. Nais ni Millie na magkaroon siya ng isang magic bag, na gumagana tulad ng isang kahon ng item, ngunit ito ay masyadong mahal para sa kanya upang kayang bayaran. Gumagamit si Nina ng search spell para maghanap ng mas maraming halimaw na hahanapin, na inilalantad ang lokasyon ng mga kalapit na nilalang. Gusto ni Cain na matutunan ang spell kaya binigyan siya ni Nina ng maikling paliwanag tungkol dito, at sinubukan niya ito, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kalapit na nilalang, pati na rin ang uri ng mga nilalang na natuklasan. Tinapos nila ang mga nilalang, ngunit ang isang halimaw ay umatras sa kagubatan habang si Cain ay tumatakbo pagkatapos nito. Pinigilan siya ni Millie, na sinasabi na ang kagubatan ay puno ng malalakas na halimaw na umaatake sa lungsod kada ilang dekada, na nagpapaliwanag kung bakit ito hinaharangan ng matibay na pader. Nang gabing iyon, napagtanto ni Cain na nasa ika-8 antas na siya. Dahil mayroon siyang kasanayan na nagbibigay sa kanya ng 100 beses na karanasan, at sinisisi niya ang mga Diyos sa paggawa sa kanya ng labis na makapangyarihan. Pumunta sila sa Guildhall para maghanap ng quest, ngunit nakatagpo sila ng isang matipunong lalaki, na minamaliit sila dahil sa pagiging D-rank adventurer, nagtatanong sa kanila kung ang kanilang quest ay pag-aalaga ng bata, dahil nakikipaglaro sila sa isang bata. Inutusan niya si Millie na ipagbuhos siya ng inumin, ngunit tumanggi si Millie, at sinabi sa kanya ni Nina na sila ay nasa trabaho. Naiinis siya, kaya hinila niya si Nina habang pinipigilan ng mga kasama niya si Millie. Kinampas ni Cain ang kamay ng lalaki, dahilan para matamba ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sinubukan ng lalaki na gumanti, ngunit hindi siya kapantay ni Cain, kaya hinugot niya ang kanyang espada, walang humpay na inaatake si Cain na madaling umiwas sa kanyang mga pag-atake. Hinuli ni Cain ang kanyang espada gamit ang 2 daliri, at itinapon siya sa labas. Ang kanyang mga kasama ay nagbanta na papatayin si Millie, ngunit sinusugod sila ni Cain, at inihagis din sila sa labas. Pinasalamatan siya ng kanyang mga tutor, at nagulat si Millie na magaling din siya sa martial arts, ngunit inaangkin niya na pinag-aralan lang niya ito mula sa ilang mga libro. Bumalik sila sa kagubatan kung saan sila nagpatuloy sa kanilang pagsasanay, at pagkatapos ng 3 taon, ang kontrata ng kanyang mga tutor ay malapit ng matapos. Nais niyang pasalamatan ang mga ito sa pagiging mabuti sa kanya, at naalala na gusto ni Millie ng isang magic bag, kaya pumunta siya sa kagubatan upang maghanap ng mga materyales na kailangan para sa bag. Madali niyang natalo ang malalakas na halimaw sa kagubatan, ngunit nakita ng bantay ang mga haligi ng apoy na ginamit niya, at naisip na ang mga halimaw ay naghahanda na muli sa pag-atake sa lungsod. Pinatunog ng gwardya ang alarma, kaya nagtungo si Garm sa kagubatan kasama ang kanyang mga sundalo. Ngunit sa halip na makakita ng mga halimaw, nakatagpo sila ng isang malaking butas. Nakumpleto ni Cain ang huling bahagi ng kanyang pagsasanay, at binigay niya sa kanila ang mga magic bag na ginawa niya. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga halimaw na natalo niya, at nalaman natin na karaniwang hinaharap ito ng isang party ng A-rank adventurers, ngunit ginawa niya ito ng mag-isa. Sinabi ni Cain sa kanila na ang mga magic bag ay maaaring maglaman ng isang buong mansyon, at sila lamang ang makakahawak dito, ngunit sinabi nila sa kanya na ito ay ituturing na lampas sa isang item sa National Treasure level. Ngunit nagpaalam sila sa isa't isa, sinabing lahat sila ay masaya sa karanasan. Pagkalipas ng 2 taon, 10 taong gulang na ngayon si Cain, at tumungo sila sa Royal Capital para sa debut ni Cain, na isang ipinag-uutos na kaganapan para sa lahat ng maharlikang anak. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanilang paglalakbay ay aabot ng 1 linggo kung walang halimaw na makakahadlang. Ginamit ni Cain ang kanyang kakayahang maghanap upang makita ang anumang kalapit na pagbabanta, at sinabi sa kanyang ama na ang mga tao ay inaatake ng mga halimaw 3 kilometro sa unahan. Inutusan ni Garm ang kanyang mga tauhan na pabilisin ang takbo, ngunit alam ni Cain na hindi sila makakarating sa oras upang iligtas ang mga tao. Kaya tumalon siya palabas ng karwahe, at gumamit ng boost spell para mauna. Samantala, malapit ng lipulin ng mga halimaw ang mga tao, at desperadong sinusubukan ng isang sundalo na protektahan ang royal carriage.
Isang halimaw ang lumapit sa karwahe, ngunit biglang lumitaw si Cain na pinapatay ang mga halimaw ng madali, at tinalo ang general gamit ang kanyang espadang apoy. Sinusuri niya ang lahat, ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ni Garm, at gumamit ng healing spell para matulungan ang mga sundalo na makabangon. Ngunit ang ilan sa mga sundalo ay hindi nakaligtas, kaya iniimbak niya ang kanilang mga katawan sa kanyang kahon ng item. Sa sandaling iyon, dumating si Garm, gustong tumulong, ngunit napagtanto niyang tapos na ang laban. Bumukas ang pinto ng royal carriage na inihayag ang dalawang babae, sina Princess Celestia at Miss Silk, ang anak na babae ng duke. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa mga kababaihan, at ang prinsesa ay bumagsak sa stress. Gumagawa si Cain ng spell para tulungan silang mag-relax, na nagpapagaan ng kanilang puso. Ang mga batang babae ay nagpapasalamat kay Cain sa pagligtas sa kanila, na inihayag na nakita nila siyang lumaban mula sa kanilang bintana ng karwahe. Nagsimula silang mag-away sa kanya, at tinanong siya ni Silk kung ano ang nagdala sa kanya doon, kaya ipinaliwanag niya na pupunta sila sa royal capital para sa kanyang debo. Inihayag ng mga batang babae na magkakaroon din sila ng kanilang mga debut, na gustong subukan ni Cain na maglakbay kasama nila. Habang naglalakbay sila, nakaupo siya sa pagitan ng dalawang babae sa royal carriage. Hindi siya comfortable sa kinauupuan niya, kaya gusto niyang lumipat sa ibang upuan, pero hindi siya binitawan ng mga babae. Dumating sila sa isang bayan kung saan gusto ng mga batang babae na magpalipas ng gabi si Cain sa kanila, dahil pakiramdam nila ay mas ligtas sila sa paligid niya. Hiniling ni Garm sa kanila na muling isaalang-alang, dahil hindi angkop para sa mga lalaki at babae na magsama sa isang silid, ngunit sinabi sa kanya ng mga batang babae na natroma pa rin sila sa huling pag-atake, kaya gusto nilang protektahan sila ni Cain. Pinilit si Cain na makibahagi sa silid sa kanila, ngunit sumang-ayon sa kondisyon na malaki dapat ang silid. Pumunta sila sa kanilang mga silid, ngunit napagtanto ni Cain na ang mga kama ay magkadikit. Gusto ng mga batang babae na matulog si Cain sa gitna, habang inilalapit nila ang mga kama sa isa't isa. Ang mga batang babae ay lumapit sa kanya, na sinasabing sila ay natatakot, at si Cain ay naging masyadong kinakabahan upang matulog. Nagpapatuloy ito sa loob ng ilang gabi, na nagpapahina sa tulog ni Cain pagdating nila sa royal capital. Paglabas nila sa kanilang karwahe, sinalubong sila ng bise-kapitan na nagngangalang Gazet, na nagpapasalamat kay Cain sa pagligtas sa mga batang babae at sa kanyang mga tauhan. Inalis ni Cain ang mga labi ng mga namatay na gwardya mula sa kanyang kahon ng item, na gustong makilala ng lahat na matapang silang nakipaglaban sa mga orc upang protektahan ang mga babae. Aalis na si Cain, ngunit hinawakan siya ni Gazet, sinabi sa kanya na makikipagkita siya sa hari. Dinala siya ni Gazet sa bulwagan ng hari, kung saan nakilala niya ang hari. Siya ay nagbigay galang, at sinabi ng hari sa lahat kung paano niya nailigtas ang karwahe sa pamamagitan ng pagtalo sa grupo ng mga orc. Kinikilala ng hari ang kanyang mga kabayanihan, na sinasabi na ang mga batang babae ay hindi mabubuhay kung wala siya, kaya ginawa niya si Cain na isang baron, at nagbibigay din sa kanya ng kanyang sariling mansyon. Isang maharlika na nagngangalang Corgino ang nagsalita, na nagsasabing si Cain ay napakabata pa para maging isang baron. Ngunit ipinunto ng hari na hindi niya magagawa ang parehong mga gawa na nagawa ni Cain, kaya umatras si Corgino. Nag-aatubili na tinanggap ni Cain ang titulong baron, at tinapos ng hari ang audience, habang sinabihan siyang pumunta sa backstage. Nakita natin si Cain sa isang silid kasama ang kanyang ama, na nagkomento na si Cain ang una sa kanyang mga anak na lalaki na na-promote. Sumama sa kanila ang hari, na nanunumpa kay Cain habang pinasasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanyang anak. Hindi comfortable si Cain na makita silang nasa ganoong posisyon, na hinihiling sa kanila na itaas ang kanilang mga ulo, ngunit nadama ng hari na kailangang pasalamatan si Cain bilang isang ama. Sinabi sa kanya ng hari na dahil mahusay siya sa magic at espada, at mayroon pa siyang pagpapala ng mga Diyos, hindi kayang iwanan ng kaharian ang ganoong katalented na bata sa sarili niyang paraan, kaya naman binigyan niya ng titulong baron, na hiniling din na pakasalan niya si Prinsesa Celestia, habang gusto rin ng duke na pakasalan niya ang kanyang anak. Nagulat si Cain, ngunit natutuwa ang mga babae, habang ipinaliwanag ng hari na ikakasal na siya ngayon sa dalawang babae, dahil natulog na siya kasama silang dalawa. Ngunit nalaman natin na lahat ito ay bahagi ng kanilang plano na panatilihin si Cain sa kaharian. Patuloy nilang ginigipit si Cain, at sa wakas ay pumayag siyang pakasalan ang kanilang mga anak na babae. Nakikita natin si Cain sa Capital Church, kung saan nananalangin siya sa mga Diyos, na pinahihintulutan siyang pumasok muli sa kanilang mundo.
Tinanong niya ang mga Diyos tungkol sa kanyang mga estatistika, at inamin ni Zenem na ang kanyang mga estatistika ay nakakabaliw, kaya marahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Tinanong siya kung gusto niyang maging isang demigod. Gayunpaman, sinabi niya kay Cain na may mga limitasyon sa kung ano ang kaya niyang gawin ng mag-isa, na nagbabala sa kanya na huwag subukan ang mga limitasyong iyon. Sinabi sa kanya ni Zenem na walang gaanong entertainment sa kanyang kasalukuyang mundo, kaya iminumungkahi niyang gamitin ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay upang lumikha ng isang bagay. Iniisip ni Cain ang tungkol sa pagdadala ng isang bagay na wala sa mundong iyon, at sumang-ayon si Zenem sa kanyang ideya. Si Cain ay bumalik sa mundo, at nakita niya ang isang pusa na babae na nagngangalang Parma, na nagsabi sa kanya na siya ay nasa ilalim ng pagsasanay sa tindahan ng kanyang tiyuhin na si Tamanas. Bumisita si Cain sa tindahan, nagkomento sa iba't ibang uri ng mga kalakal na mayroon sila. Sinabi niya kay Tamanas ang tungkol sa bagay na nasa isip niya, iginuhit ito, at ipinapaliwanag sa kanya ang mga detalye. Gusto ni Tamanas ang konsepto, at sa palagay niya ay magagawa niya ito sa napakaabot-kayang presyo. Gusto ni Cain na makakita ng prototype, binibigyan siya ng gintong barya para mabayaran ang mga gastusin, at sinabi kay Tamanas na maaari niyang ituring ito bilang isang upfront investment. Tinanggap ni Tamanas ang gawain, at tiniyak niya kay Cain na ibibigay niya ang kanyang makakaya. Pagkaraan ng ilang oras, ipinakita siya ni Tamanas sa prototype. Sa palagay ni Cain ay mukhang mahusay ito, nakikipaglaro kay Parma upang ipakita kung paano nilalaro ang laro, at nasa sabik si Tamanas, na iniisip na tiyak na papatok ang laro. Iminumungkahi ni Cain na gumamit sila ng ibang bersyon para sa mga maharlika, dahil sigurado siya na gusto ng mga maharlika ang isang mas magarbong bersyon. Nais ni Cain na siya ay gumawa ng maramihang produkto, na nagbibigay sa kanya ng mga pondong kailangan para gawin iyon. Nagulat si Tamanas, na nanunumpa kay Cain habang ipinangako niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dinadala nila ang kanilang sample sa altar, nanunumpa sa Diyos ng komersyo na itataguyod nila ang kanilang pagtatapos ng kontrata, na naging dahilan upang mawala ang prototype habang tinatanggap ito. Bilang resulta, walang makakagawa ng parehong produkto sa loob ng 3 taon. Nais ni Cain na simulan nilang ibenta ang produkto sa susunod na buwan, na hinihiling kay Tamanas na maghanda ng isang magarbo para sa maharlikang pamilya. Pagkatapos nito, umuwi na siya, at nalaman niyang magsisimula na ang debo, kaya nagmamadali siyang maghanda, at umalis kasama ang kanyang mga magulang. Alam ni Garm na maraming atensyon ang makukuha ni Cain dahil kamakailan lang ay naging baron siya, kaya binalaan niya ang kanyang anak para mabantayan ang mga magulang na gustong ipakilala sa kanya ang kanilang mga anak na babae. Dumating sila sa venue kung saan ang maharlikang pamilya ay nagpapakita ng kanilang appearance. Ang hari ay nagbigay ng talumpati tungkol sa susunod na henerasyon, at si Cain ay pumunta sa hari kasama ang kanyang pamilya, at ipinakita niya ang laro na kanyang binuo kasama si Tamanas. Interesado ang hari, gustong makausap siya pagkatapos ng seremonya. Hindi alam ni Garm ang development ng laro, at ipinaliwanag ni Cain na kailangan niyang maghanap ng iba pang mapagkukunan ng kita upang matulungan siyang mapanatili ang mansion. Umalis ang kanyang mga magulang, habang sinasabi nila sa kanya na makipag-ugnayan sa ibang mga bata. Si Cain ay nakaupo kasama si Silk, na nagpapakita ng kanyang interes sa kanya habang sinisimulan niya ang panunukso. Ngunit ang anak ni Corgino, si Habit, ay hamarang sa kanila, nagbigay ng papuri kay Silk, at umaasang gagantihan niya ito, ngunit tahimik lang siyang binati ni Silk. Hinihiling ng isa sa mga kaibigan ni Habit na ipakita ni Cain ang kanyang paggalang kay Habit, kaya't bumangon siya upang batiin si Habit, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Baron Cain. Pero sa tingin nila ay anak lang siya ng isang baron, kaya sinimulan nila itong tingnan ng mababa. Iniisip ni Habit na si Cain ay malamang na mula sa isang mahirap na pamilya, dahil hindi niya binanggit ang kanyang apelyido, at nagbanta siyang sasaktan siya ng kanyang mga kaibigan kapag hindi siya humingi ng tawad sa kanyang kabastusan. Ngunit sinabi ni Cain kay Habit na siya ang walang galang, kaya lumabas sila, kung saan gustong kalabanan siya ni Habit. Si Habit ay nagpapakita na ang kanyang mga kaibigan ay may pagpapala ng Diyos, at maaari pa nilang gamitin ang magic. Humakbang ang unang lalaki, at sinubukan niyang magpakitang gilas, gumawa ng isang mahinang fireball, na madaling naiwasan ni Cain. Sinusubukan din ng isa na maging maangas, ngunit naglulunsad lang siya ng ilang mahihinang rock projectiles. Malapit na silang umatake muli, ngunit naiinis si Silk, kaya sinabi niya sa kanila na si Cain ay hindi anak ng isang baron, ngunit siya mismo ang baron, na nagsasabi sa kanila tungkol sa kanyang mga kahangahangang gawa. Inutusan niya silang lumuhad dahil nahihigitan niya sila, at sumunod sila, humihingi ng tawad sa kanya, habang umaalis sila sa eksena. Napagtanto ni Silk na si Cain ay may isang madilim na panig,
dahil hinayaan niyang magpatuloy ang sitwasyon, upang gawing mas kawili-wili ang mga bagay, kahit na alam niyang nagkakamali ang mga bata. Ngunit nangako siyang ilihim ito kay Celestia, kung makikipag-date sa kanya si Cain. Sa sandaling iyon, dumating si Celestia, gustong malaman kung ano ang nangyari, ngunit sinabi lang sa kanya ni Silk na magde-date sila. Nagseselos si Celestia, kaya sinabi ni Cain sa kanya na makikipag-date din siya sa kanya. Pinahinto sila ng hari, ipinatawag si Cain para sa kanilang pagkikita, kung saan nilalaro nila ang larong binuo ni Cain. Nasisiyahan ang hari sa laro, na gustong panatilihin itong exclusive sa pagitan nila, ngunit ipinahayag ni Cain na gagawin itong available sa publiko. Naroon din ang duke, at sinasamantala nila ang pagkakataong ipaalala sa kanya na ang kanyang engagement sa kanilang mga anak na babae ay isang lihim, na nagsasabi sa kanya na mag-ingat sa kanyang date. Mag-like at mag-subscribe para sa susunod na bahagi. Salamat sa panunood, Mommy.